Ayan, magandang umaga. Bali, ito na. Ito yung sinasabi kong yung ano, texture niya is wooden tiles. Ayan. Bali, kinakabitan ni pare alas. Pinaktisan natin magkabit ng tiles. Bali, ito yung nakabit niya, mga kumbate. Yan lahat yan. Ayun, marunong na. Yan, magbibigay tayo ng opportunity. Dati, naghahalo lang yan. Ngayon, marunong na magkabit ng tiles. Ayaw. Yan. Yan ang technique niyan pag hindi bumaba yung tiles. I-shake nyo lang ng ganun, mga kumbate. Para yung halo sa ilalim, mapunta sa gilid. Mga gilid niyan. Bali, ito yung ginawa namin kahapon. Ito. Ganon rin ito, mga kumbate. Yung texture nito, wooden tile ng yung sukat 23 cm by 120 cm. Ayan. Yung sukat nito, ganon. Kasi ito, balik kinabit namin kahapon tong ano to, yung PVC door. Ayan, bali nakagisa na yan. Magkabilaan. Yan yung tinabaho namin kahapon. Tsaka nung sa labas na yan. Yung pagkakabit namin ito, mga kumbate, kasi yung texture nito ay parang kahoy or parang tabla. Yung lapad niyan, ayan o, 23 cm lang. Alternate yung pagkakakabit namin. Ayan, yan yung nakadesign. Yun yung sinasabi ni Boss Kern na ganyan daw yung ikakabit. Ganyan yung klaseng pagkakabit. Naka-alternate. Yan. Makapal yung adhesive niyan, boy. Kunin niya yan, kunin. Tabangin, mabali. Yan. Pag mga ganyan, mga kumbate, ayaw talagang pumasok. Ang mas mainam dyan, kunan nyo talaga ng halo sa ilalim kasi sobra yan. Yung isang tiles, 10 pukpok o 15 pukpok. Pag hindi pa rin yan pumasok, kunan nyo na. Kasi yung tendency niyan, may tendency yang mabasag, mga kumbate. Or mabiyak. Yan, talagang kukunan nyo yan ng halo. Ibig sabihin yan, punong-puno yan. Sa part naman dito, sa may CR, ito. Tinatapos na ng kulkarin. Yan. Nilayoutan niya yung hard flex call? Humuki lagi. Ay, kapak. Yan. Talagang hindi ito inaanohan, mga kumbate, yung na yan. Kasi kagaya niyang wall na yan, kapak yung ibabaw. And kaya talagang pag kumuha kayo ng kontraktor, siguraduhin yung biyasa sa mga ganito. Kasi kagaya niyan, kapak yung ibabaw. Merong tendencing mahulog yung tiles natin dyan pag bumitaw na yung plastering or palitada. Yan, bali ito, natapos ko na. Ito yung ginawa namin nakarang araw. Dito sa kumbay kwarto na to. Ayan, ganun lang kasimple. Ayan, napasok niya na agad. Kasi pag hindi mo to siya binigyan ng opportunity, mga kumbate, na makapagkabit ng tiles, talaga hindi yan siya matututo. Kaya ako, binibigyan ko ng opportunity makapagkabit ng tiles yung natin, yung mga tropa natin. So, pag hindi mo siya pinakabit ng tiles na yan, sino naman tayo para magdamot, di ba? Yung mas mainam, mga kumbate, talagang turuan natin yung mga tropa natin para matuto rin sila.
Yan. Bali yan, nakakabit na niya. Yan, pina-check up din yung mga kumbati kung nasa libilado ba. Yan. Kunti na lang, kunting pukpok na lang. Kunting pukpok na lang. Kaya sabi ko mga kumbate, pag-insula natin ng tiles, kung nasa ano lang siya, nasa 5 cm pababa, mas magandang gamitin o mas mainang gamitin natin dito mga kumbate, yung tinatawag natin na medyo basa pero hindi talaga tuyo-tuyo. Medyo basa na hindi masyadong tuyo. Yan, ganyan. Yung katamtaman lang yung ano, basa. Pero pag nasa 10 cm yung kapal or nasa 3 inches yung kapal, mas mainam talagang gamitin natin dyan mga kumbati, yung tinatawag na dry pack or dry pack method. Yun talagang magandang gamitin para dun. Pero gaya nito, malipis lang naman. Kasi pag dry pack, tong binirada mo dito mga kumbati, yung gantong klase ng tiles kasi mga kumbati, baloktot yung gitna. Pag dry pack yan, pag na-press mo na yan siya ng palo mga kumbati, pag dry pack, pag umangat yung nasa gitna kasi baloktot, mahahatak niya yung dry pack kasi tuyo siya. Pero pag gagaya nito, basa, talagang didikit yan mga kumbate. Yung ano niyan, yung pinaka technique para dito sa pagkakabit nito. Kasi yung mga ganito, 23 by 120 cm, baloktot talaga yung gitna niyan mga kumbate. Pag hindi nyo siya yung binasa, talagang magiging makapak-kapak yung ano nyo, trabaho nyo. So yan lang, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. So hanggang doon lang muna. Maraming salamat.